So, hello, what's up guys? So, andito ulit ako at amuni-muni dito banda. So, malapit nga lang to sa pinuntahan namin na Ipo Dam. So, ito nga yung sunod namin na pinuntahan. Noong una namin punta dito, hindi pa to ganito kaganda. So, naisipan namin na puntahan at paipakita namin sa inyo ang kabuuhan nito. So, tara, samahan nyo ako sa aking paglalakbay dito para makita nyo din ang kabuuhan ng ganda ng lugar nito. So, tara, let's go! So, ayan na nga guys, samahan niyo ulit ako sa aking adventure. Dito tayo mag-start. So, pinarada lang namin yung aming sasakyan dyan sa baba at kami umakyat na papunta dun sa taas. So, mainit nga nung kami pumunta dyan. At hindi naman yun alintana dahil hindi naman masakit sa balat yung init dahil ang lakas ng hangin dyan at very relaxing talaga. So, itong kubo na to ay may natutulog dyan na dalawang tao. Ayan. So, malapit lang din naman to sa amin, 30 minutes lang or 1 hour. So, wala yatang 1 hour. Pag traffic, siguro 1 hour din. So, pagka wala naman, minutes lang. So, nakakarating na kami dito kaagad. Malapit lang din to sa Ipo Dam nung pinuntahan namin. So, magkadikit lang sila halos. So, ayan na nga. At mag-umpisa na tayong maglakad papunta doon. At ipakita namin sa inyo ang tuktok ng sa taas tuktok ng bundok. Kasi ano to guys, matarik din to pero hindi naman ganun katarik. Pero kung ikaw ay talagang pupunta rito, hihingalin ka talaga. Lalo ng ganyan kainit. Pero hindi siya masakit sa balat dahil sobrang lakas ng hangin at nakaka-relax naman talaga. At may bayad nga dito guys, 10 piso lang yung aming binayad dyan dahil hindi naman kami tatagal. So, kung gusto niyo rin naman mag-overnight, meron din dyan at ipapakita namin sa inyo yung bagong renovate nila ng mga camp house. Dati siya guys, ano lang siya, yung kubo. Yung kubo na pawid lang yung yung parang nasa probinsya ka talaga, diba? Relaxing talaga siya. So, pinalitan nila yun at nilagyan nila ng mas pinaganda. Since nandyan pa rin naman yung mga kubo na dati pa, aalisin daw nila yan dyan at papalitan nila ng ganyang kubo. Yung kulay green yung bubong. So, papalitan nila yan. Gagawin nila yan ng ganyan. Papalitan nila ng mga ganyang kulay na bubong. So, pupunuin nila yan ng campsite. So, meron din dito guys, video okay kung mahilig kang kumanta. At affordable lang naman dahil ano lang sila guys, mababa lang silang maningil. So, tiningnan ko nga yung kubo ng isa. May laman yung tao yung kabila. So ito to guys, to yan tinuro ko. Walang laman yan. So, vacant yan, vacant. So, hindi naman kami mag-stay dyan at hindi naman kami dyan. So, dyan lang kami sa kubo na pwedeng pagpahingahan. At pwede kang magpalipas dyan ng oras para ma-feel mo yung hangin ng bundok. So, nung una namin pumunta dyan, wala pa nga yung nest na yan, yung parang nest na yan. So, tinry ko nga umakyat dyan. Umuuga-uga yan guys, promise. Nakakatakot din siya, pero nilakasan ko yung loob ko para ayan, ma-feel nyo din na kahit wala kayo dito, ay ma-feel nyo din yung umupo dyan at talaga namang napakahayahay talaga guys. Sarap sa pakiramdam. Sarap paparam-pam, sarap sa pakiramdam. O, ayan na guys. O, sarap talaga. Pagtayo ko niyan kasi sobrang lakas ng hangin. Ayun na ano yung aking sombrero. Ayan. So, sobrang init nga kaya lagi ako naka-sombrero. Ayaw ko kasi guys magdala ng payong. Kasi pag nagdala ng payong, lagi ko nakakalimutan sa sasakyan kung saan man ako sumakay. Kaya kalimitan na iiwan ko yung payong sa tricycle. Kaya mas gusto ko pa na pag umalis ako, gusto ko na lang yung sombrero. So, ayan, hindi ka man masyadong natatakpan, at least carry lang siya at hindi mo siya malilimutan kaya nakataklob man siya sa ulo. So, ayan ang at may heart nga dito. Itatry ko din siyang anuhan. Pero ano siya guys, bawal siyang tambayan or picture taking only lang siya. So, kung napapansin nyo guys, ayan, nag-ano lang nga ako dyan. Mainit yan nung pumunta kami dyan, tanghaling tapat. Dahil pagka mga hapon ka na pumunta dyan, maraming tao na pumupunta na dyan.
Ayaw ko naman kasi maabutan ng maraming tao dahil, ayoko ng crowded, para ano, pagka marami kasing tao, mahirapan kang kumuha ng magandang view para maano mo guys, ayun. So kung napapansin niyo itong malawak na 'to na dinadaanan ko, lalagyan din nila din 'to ng mga campsite. Lalagyan din nila 'to ng iba't ibang mga, kung ano pang puwede nilang ilagay, sabi nung nakausap ko na si tatay na may-ari dito. So ayan na nga, at lalapitan ko nga sana yung kalabaw, hindi ko malapitan yung kalabaw dahil malayo na siya, saka ayokong pumunta dun sa may talahib, natatakot ako baka may ahas. So, since hindi mo naman kabisado yung lugar, kahit na nakita mo naman na malinis at maaliwalas yung panahon, hindi mo pa rin masasabi kung may ano diyan. So, hindi na lang ako gumabay doon kahit gusto kong lapitan yung kalabaw. Nagtatago kasi yung kalabaw sa may grass. So, napansin nyo yan guys. Tinry ko lang yun, nakita ko lang kasi yung baggy na yun. Nakita ko yung pabilog na baggy na yun guys. Kaya tinry ko na lang din gawin siyang hula hoop kahit ano. Trying hard akong mag ng hula hoop. Nung ano pa guys, nung mga grade school ako. Ang galing ko nun hanggang liig, kaya ko siyang paikutin yung hula hoop guys. Kahit hanggang liig guys, kayang-kaya ko yun. Pero ngayon, hindi na, masakit na yung mga buto-buto. Kaya, ayan. So, ito guys, ang susunod kong ipapakita sa inyo, ito yung bundok. Kadugtong to na kaganina na ginawa nilang campsite. So, yan yung mga paligid nila. Inano na nila yan guys. Sinunog nila yung mga damo. Para hanggang dun sa dulo ay gagawa na rin nila ng mga campsite. Gagawa nila yan ng mga kubo-kubo dyan. Ng mga kubol-kubol dyan. So, ayan na nga't inumpisahan na nga nilang linisin ang na to, space dito sa part ng na to, ng mga campsite nila para lalo pang lumawak yung kanilang mga kubol guys. Ibig sabihin, parami din ng parami yung mga taong nagpupunta sa lugar na to dahil bukod sa mura na at kayang-kaya lang ng bulsa talaga, ay talaga namang nakaka-relax yung lugar nito. Ilang beses na nga rin ako pumunta dito pero hindi pa rin ako nagsasawang magtambay dito. Pwede kang magdala dito ng mga kung ano-ano na pwede mong lutuin, ihaw-ihaw. Ang dami nga rin dyan guys, nagiinuman, pero yung mga karamihan na pupunta diyan yung mga estudyante. So, ayun, nagdadala sila ng alak diyan guys, diyan sila umiinom. So, nakaka-chill naman talaga kasi yung lugar. Pwede ka rin dito mag-celebrate ng birthday mo. Kung mahilig ka rin naman sa nature lovers ka rin na katulad ko, ay swak tong lugar na to dahil napakamura lang din guys ng kanilang dito. Babayaran nila sa venue. Yun nga lang, medyo kailangan mo rin talagang magbitbit ng mga gamit mula sa baba hanggang sa taas dahil ito nga at medyo nasa taas tayo ng bundok, ay kailangan mo rin na iakyat yung mga nyo. Pero kaya naman to ng motor na kung malakas yung motor nyo at kung kaya mo namang mag-drive mula sa baba, pwede mo rin namang iakyat yung motor dito sa taas ng bundok. So, ayan na nga at gagawin nilang kaingin yan. Yun yung kubo na pinanggalingan ko kaganina guys, yun. So, nakita nyo, napakalawak nito. So, dati nga nung pumunta kami dyan, puro yan mga talahib, naghahabaan yung mga talahib dyan. So, nagulat na lang ako nung pumunta at bumalik kami dyan nakakalbo na siya, gawa ng tinatanggal talaga nila, sinadya nilang tanggalin para ma-renovate nila yung mga lumang kubol at pinalitan nila ng mas maganda pa para maayos tingnan. And I'm sure, pag naayos na nila to, baka hindi na ganun ka yung 10 piso siguro, baka tataasan nila yan. Malamang kasi nga, nilagyan na rin nila dito ng CCTV. May CCTV na rin dito guys. Dahil nakakaakit naman dito yung kuryente. Malakas din ang signal dito ng dita. Na pag gusto mo mag-internet, malakas ang dito guys. Hindi katulad ng ibang campsite na pinuntahan namin. Hindi talaga aabot yung internet. Mahina yung internet. Dito guys, pwede ka dito mag-live. Pwede ka rin dito guys, dahil malakas yung internet dito sa na to guys, sa lugar na to.
Ayan. So, ang ganda talaga ng palibot niya, malinis siya, organized, talagang nililinis nila at yung mga nagpupunta rin dito, inaano rin nila yung mga kanya-kanyang kalat. So, ayan. Yan yung mga bago. Isa lang, dalawa lang yan guys, or tatlo pa yata yung ganyan na campsite na ginawa nila. Dalawa lang dito muna sa taas at may isa pa dun sa baba, hindi pa tapos. Sa palibot niya, ito naman yung mga bundok. Talaga namang nakaka-relax. Imaginin mo kung mag-overnight ka dito. Tapos sa gabi siguro ang lamig. Pero hindi naman daw ganun kadami yung lamok at hindi naman siya delikado. Talagang napaka-safe dito. Kung nanaisin mo mag-overnight, ayan. Tapos pag gising mo sa umaga, yan kagad yung magisnan mo, mamulatan mo ng yung mga mata, yung magandang tanawin na yan, yung kabundukan, parang ang lapit-lapit mo talaga sa kalikasan. So, dati nga wala tong duyan, kaya sabi ko, itry ko. Mainit nga yan lang nga lang sa puwet dahil nung time na yun nga, matanghali nga kami nung pumunta dyan. So, ayan na nga. Hindi ko nga alam pati yung baonan ko ng tubig, ay nagduyan na rin mag-isa. Kala ko naman may umuuga. So, nauuga din pala siya dahil kasama ko siyang nauga. So, ayan, at tagduyan din yung aking baonan ng tubig, guys. Pauwi na kami niyan dahil saglit lang din kami dyan at nagpapahangin lang kami ng konti. So, ayan, tinan mo, enjoy na enjoy din yung baonan ko ng tubig. So, pababa na kami niyan, guys. Last look sa kabundukan. So, 'di ba nakaka-relax talaga. Ang daming taniman diyan, hindi ko lang alam. Pero mostly yung mga tanim nila diyan mga saging. Saging, guys. Napakaraming tanim na saging. So, ayan. Napakaganda diyan, guys. Kung kayo'y taga rito lang din naman or may kakilala kayo or gusto nyong trip nyong pumunta dito sa North Sagaray, try nyo to, guys. 100 steps. Pwede nyo rin to search sa Google. 100 steps, North Sagaray, Bulacan. So, ayan yung daan, guys. Kung gusto nyong talagang mag-tour ng mga ganitong lugar. Ayan yung daan mula sa Star Mall. Kung alam niyo yung Star Mall, guys, yan yung pinaka, guys, landmark. Or SM. SM San Jose del Monte, Bulacan. Ganyan yung daan mula doon hanggang dito. So, mabilis lang to guys, tandaan at maipagtanong-tanong mo kahit saan or i-Waze mo, Google Waze. Ayan. Mabilis lang to tandaan dahil nasa gilid lang to ng daan. Ayan. Kung napapansin nyo. Ayan. Pinaganda talaga nila guys. So, ayun lang muna for today's video. Kung ikaw ay nanood sa aking video mula sa umpisa hanggang sa matapos, I thank you very much sa iyong pagsuporta sa aking mga videos. At hanggang sa muli guys, samahan niyo ulit ako. At don't forget to hit the notification bell and subscribe to my channel. So, hanggang sa muli nating pagkikita, maraming salamat sa inyo guys. So, ayan lang. At hanggang dito lang ako guys. At medyo hindi masyadong malinaw ang aking boses. So, hindi naman ako ganun kagaling mag voice over. So, pagpasensyahan nyo na lang. At hanggang sa muli guys sa aking mga video. Samahan nyo ulit ako sa aking adventure. At sama-sama nating panoorin ang nang sabay-sabay. So, that's all for today's video guys. Thank you ulit. At God bless us all. Bye-bye!